Sa nakaraan, hindi makapaniwala si Claude na talagang nasa kamay na niya ngayon ang salapi na matagal-tagal na niyang gustong pag-ipunan. Kaya nang makuha niya ito, abot langit na tuwa ang kanyang nadarama habang tumatakbo papunta sa lugar ng nasa sakupan ng Baron Austin. Pero dahil alam ng ating bida na hindi ngayon tumatakbo ng maayos ang isipan ni Claude, sinamahan ito ng ating bida para tulungan ang lalaki na kausapin ang sakam na si Baron Austin. Pagpapatuloy, nakayuko ngayon sa lupa itong si Claude na nagmamakaawa sa Baron ng Austin, ibang-ibang Claude sa nakita ng ating bida noong una na walang pakialam na mamatay, na nakikipagsagutan sa kanya, pero ngayon ay talagang awa ang nakikita na ng ating bida rito kay Claude, isang awa na talagang gusto niyang tulungan ang lalaki na makaalis sa hirap na pinagdadaanan nito ngayon. Ang Baron naman ng Austin ay may kung anong kutob patungkol sa lalaking kasama ni Claude, kaya dahan-dahan nitong tinignan ang papel na naglalaman ng halaga na napag-usapan. Si Claude naman na nakaluhod pa rin ngayon ay nagmamadaling kunin ang salapi na kabayaran ng kanyang gustong makuha mula kay Baron Austin. Mabilis itong kinuha ng Baron, at agad na binasa ang mga nakasulat sa papel, at nang makita niyang tunay nga itong galing sa Merchant Guild at may pirma ng Vice President, isang ngiti na puno ng kasakiman ang gumuhit sa mukha nito. Napaisip pa itong Baron na ito kung saan nakuha ni Claude ang ganong kalaking pera, sabay napatingin itong bigla sa isang lugar sa bandang likuran kung saan nakatayo ang ating bida, isang lalaki na may kasuotang napakaayos ang nakita nito, hindi man ito naipakilala ni Claude kung sino ang lalaking kasama niya, alam ng Baron na may kinalaman ito sa pera na dala-dala ni Claude ngayon. Matapos mag-isip-isip na puno ng kasakiman itong Baron na ito, agad niyang inihagis pabalik kay Claude ang papel na naglalaman ng 2,000 salaping ginto, at nagsabi, "Hindi ko ibabalik sa iyo," sabi nito, na hindi sapat ang pera na dala-dala ni Claude para makuha niya ang gusto niyang makuha mula sa Baron. Bigla namang nanlumo, na nagulat at nagalit itong si Claude, sabi niya, "Anong pinagsasabi mo? Dala-dala ko na ang 2,000 salaping ginto na hinihingi mo." Kahit anong pagmamakaawa, iyak na puno ng lumbay ang ginawa ni Claude, isang ngiti ng demonyo ang lumabas sa mukha nitong Baron Austin, na agad namang nakita ang naninilaw nitong ngipin na parang hindi pa ata nag-toothbrush ng ilang taon. "Bakit? Sa tingin mo ba parehas pa rin ang halaga? 2,000 salaping ginto pa rin ang halaga ngayon. Hindi mo ba alam kung gaano nakalaking halaga ang itinaas na ngayon? 3,000 salaping ginto na ang kailangan ko ngayon," sabi ng sakam na Baron na ito kay Claude na nakaluhod pa rin sa kanyang harapan ngayon. Sumagot itong si Claude, "Anong kalokohan iyan? Isa siyang tao, hindi siya bagay na paninda. Anong kinalaman ng pagtaas ng presyo rito?" Galit na sabi ni Claude, na ang gusto pala nitong tabyusan sa Baron ay isang taong mahalaga sa kanya. Sabi naman ng Baron, "Ako ang magtatakda ng halaga sa presyo na gusto ko, hindi ikaw. Wala ka sa lugar para makipagtalo sa akin kung anong halaga ang gusto kong singilin sa iyo," sabi nito na talagang sukdulan ang kasakiman. Ang katotohanan ay talagang sapat na 2,000 salaping ginto para matubos ni Claude ang kanyang dapat tabyusan sa sakam na nilalang na ito, kaya lang kung may magagawa pa itong paraan para mas kumita pa ng malaki ay gagawin niya, at hindi lang makukunti sa 2,000 ginto. Ganito kalakas ang loob niya dahil nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan para makontrol si Claude at nasa kanyang kamay rin ang alas na kailangan ni Claude, kaya wala itong magagawa kundi ang sumunod na lamang. Sumagi pa sa isipan ng Baron na ito na pwede naman daw niyang kunin na ang 2,000 ginto, para nasa kamay na niya ito, at intayin na lang na makapagdagdag pa ng 1,000 ginto itong si Claude para mabuo ang 3,000 ginto. Iyon ang balak niyang gawin ngayon. Ganito katindi ang kasakiman ng isang ito sa mga mahihirap, hanggat kaya niyang samantalahin ito, gagawin niya para lang sa pera. At dahil si Claude ay talagang wala nang magawa pa at gusto na talaga niya makuha ang importanteng tao sa kanya, agad nitong inilabas ang isa pang papel na naglalaman naman ng 500 salaping ginto. Ito ang dahilan kung bakit nagpabukod si Claude ng isang kasulutan, upang maging handa sa mangyayari. Ganito katalino ang taong ito, kaya lang ang talinong taglay niya ay may limitasyon dahil sa katayuan niya ngayon sa kanyang buhay, ngunit kung ito ay may masasandalang isang lakas na hindi mauubos, tiyak magagawa ni Claude ang imposible sa mata ng mga tao. Sabi ni Claude, "Ito magbibigay pa ako uli ng 500 salaping ginto, hanggang dito na lang talaga ang kaya ko ngayon, wala na akong mailalabas pa," sabi nitong si Claude na talagang ang mukha ay nakakaawa,
at nagsusumamo na gusto na niyang makuha kung sino mang tao ang gusto niyang makuha sa kamay ng sakam na nilalang na ito. Nang malabas ni Claude ang 500 ginto, agad nagulat itong sakam na Baron, anong? May pera ka pa uli, takang-taka na talaga itong Baron dahil hindi basta-basta ang laki ng halaga na dala-dala ni Claude. Kaya napangiti itong sakam na Baron na ito, at nagtanong, saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera, tanong nito kay Claude. Sabi naman ni Claude, may kumuha at nagbigay po sa akin ng trabaho, at binayaran po ako ng advance, paliwanag ni Claude. Na ang Baron naman ay talagang naghihinala na, sabi pa nito, kung kaunting ginto lamang pwede pa, pero sino sa kaharian ang baliw na magbabayad ng ganyang kalaking halaga ng ginto sa isang katulad mo? Huwag mo akong lokohin, magsabi ka ng totoo, sabi nito. Sabi naman ni Claude, paalis na po ako at papunta ng Luthania Kingdom, doon po ako magtatrabaho, sabi nito sa sakam na Baron. Ano? Mixing tanong ng Baron, na talagang gulat na gulat sa isinagot ni Claude, dahil ang umalis ng bansang ito at magtrabaho sa iba ay hindi sumagi sa kanyang isipan. Sige, aalis ka man o hindi, wala na akong pakialam, ganun pa man ang halagang ito ay hindi pa sapat, kulang pa ito, kaya bumalik ka na alang pagkumpleto na, sabi nito kay Claude na hindi makukuha ni Claude ang taong mahalaga sa kanya ng oras na ito. Sabi naman ni Claude, pakiusap pang hawakan mo ang sinabi mong iyan, sabi nito, nagagawa uli ng paraan si Claude para makumplito ang 3,000 salaping ginto. Sabi naman ng Baron, bilasan mo. Gaya ng sabi ko sa iyo, ang presyo ay patuloy na tumataas, nagtanong pa ito, teka. Ang taong kasama mo ngayon, siya ba ang nagbigay ng pera sa iyo? Ano mo siya, magkasama ba kayo ngayon sa isang tahanan? Tanong nitong Baron na sakam. Biglang nagalit at nag-init ang ulo nitong si Claude, ang kanyang mga mata ay parang papalag na ito ng patayan sa Baron na sakam, iyon ay dahil alam na niya ang binabalak ng Baron na gusto nitong kuhanan pa ng pera ang ating bida. Sa mga sandaling ito, ang ating bida na si Ghislaine na tahimik lang na nakikinig sa bandang likuran ay dahan-dahan nang naglalakad palapit kay Claude. Nakakasuka na ito, hoy Baron Austin, maghinay-hinay ka naman, masyado ka ng garapal niyan sabi ng ating bida. Sinasabi ito ng ating bida na inilabas niya ang kanyang aura sa loob ng silid na kinaroroonan nila ngayon, sa sobrang bilis ng pangyayari, ay napuno kaagad ng aura ng ating bida ang buong silid, at sa tindi nito lahat ng tao sa loob ay hindi makagalaw sa pressure ng aura ng ating bida. Dahil, doon, ang mga knight na nasa paligid ng Baron ay agad na inilabas ang kanilang espada, iyon ay para protektahan ang kanilang amo. Dahil nakaramdam sila ng banta ng panganib, kaya lang putlang-putla ang magmukha ng mga ito. Takang-taka ang Baron at ang mga knight nito, dahil ang ganitong uri ng aura na kayang pigilan na parang sinasakal sila ay magagawa lamang ng isang nilalang na talagang napakalakas, kaya lang wala silang alam kung sino ang nasa harapan nila ngayon. Hindi normal na mandirigma ang mga tauhan sa tabi ng Baron Austin, iyon ay dahil mga knight ang mga ito. Kaya alam nila kaagad ang kinaibahan ng kanilang mga lakas laban sa ating bida. Kaya lang kahit alam nila na mas mahina sila kay Ghislaine, hindi sila pwedeng walang gawin lalo na sa harapan ng kanilang pinuno na kanilang pinaglilingkuran. Kaya ang mga espada ng mga knights na ito ay agad nilang itinutok sa ating bida, tanda na lalaban ng patayan ang mga ito. Ang mga hanggal na mandirigma ay bigla-bigla na lang susugod kahit alam nila na malakas ang kanilang kalaban, kaya lang ang mga ito, kahit papano ay nag-iisip, kaya hindi kagad sila sumugod, at nagbigay lang ng babala sa ating bida, hoy ikaw. Alam mo ba kung sino ang binabangga mo ngayon? Sino ka at ang lakas ng loob mo na umasta ng ganito sa harapan ng isang baron ng teritoryo na kinaroroonan ninyo ngayon? Pag hindi ka tumigil papatayin ka namin, sabi nito sa ating bida. Kahit ganito ang mga katagang binitawan ng mga tauhan ni Baron Austin, ang kanilang boses at dibdib ay dinadaga sa takot kay Ghislaine, dahil hindi normal na tao ang nakikita nila ngayon, dahil ang tignan lamang ang ating bida na pinagmumula ng matinding aura ay siyang nakakakilabot na. Kitang-kita ng mga knights ang halimaw na nasa harapan nila, kaya lang ang hangal na sakam na Baron ay hindi ito nakikita, kundi talagang tumitig pa ito ng masama kay Ghislaine, at nagsabi, ang mga kabataan talaga ngayon puro kay abangan, kala mo makakalaabs ka ng buhay rito. Sabi nito sa ating bida. Sabi pa ng Baron Austin, at sino ka naman na ang lakas ng loob mo na umasta ng ganyan sa harapan ko?
Tanong nito sa ating bida na pag-alit. Sabi naman ng ating bida, at anong gagawin mo pag nalaman mo kung sino ako? Tanong nito, ang mga mata ni Baron Austin ay talagang nagningning sa kasakiman. Talagang nasa puso't isip nito na talagang gatasan ang ating bida nang pwede nitong masipsip kay Ghislaine na pera. Sabi pa nito sa sarili, ito ang perpektong panahon para paratangan siya ng pangbabasto sa isang maharlika na katulad ko, mali ka ng binangga bata. Sabi nito kay Ghislaine, dahil sa ipaparatang niya sa ating bida ay magagawa niyang gatasan itong si Ghislaine. Kaya lang basang-basa na ni Ghislaine ang tumatakbo sa isipan ng makong na lalaki, kaya nangiti na lamang ito, isang ngiti na talagang alam na nating walang gagawin mabuti itong ating bida sa sakam na lalaking ito. Ang mga taong katulad mo, maiintindihan lang kung talagang matitikman niya muna ang hinahanap niya, sabi ng ating bida, na hindi naman naintindihan ng Baron. Iyon ay dahil hindi niya nakikita ang nakikita ng mga tauhan nito sa malahalimaw na aura ng ating bida. Anong sabi mo? Tanong ng Baron, wala. Kalimutan mo na, pagod na akong magpaliwanag sa iyo. Sabi nito, na agad namang kumunot ang noo ni Baron Austin na pakiramdam nito ay may mali na hindi niya alam. Boom! Biglang naging kulay pula ang mga mata ng ating bida, iyon ay dahil pinakawalan na ng ating bida ang kanyang ikalawang stage ng mana core nito. At inextend ng ating bida ang kanyang kamay paarap, na agad namang lumabas ang mana thread dito na parang isang kidlat sa bilis, na may maririnig ka agad na namimilipit sa sakit sa mga sandaling ito. Ang mana thread ng ating bida ay agad na pumulupot sa tauhan ni Baron Austin na. Siyang nagsabing papatayin niya ang ating bida, at isang matinding puwersa ang nararamdaman niya ngayon na hinahatak siya papalapit kay Ghislaine, kaya pilit niyang pinanglalabanan ito gamit rin ang kanyang mana. Sabi ng ating bida, aba, magaling kang kumagka, sabi ni Ghislaine na napabilib sa lakas ng knight ni Baron Austin. Sabi pa ng ating bida, tulad ng inaasahan ko sa isang knight na nagtataglay ng mana, talagang hindi basta-basta mahahatak ng ganun-ganun lang, pero tignan natin kung kakayanin mo ito. Agad pamitik ang dila ng ating bida, isang reaksyon na talagang may halong gigil sa susunod niyang gagawin, at sabay pa kawalan ito ng kanyang ikatlong mana core, boom! Isang matinding pagsabog ng mana mula sa katawan ng ating bida ang muling sumaboy sa paligid, na siyang naglakbay sa mana thread nito na ang liwanag ng husto. Dahil doon, ang knight na nagagawang pigilan ang paghatik sa kanya ni Ghislaine, ngayon ay parang isang dahon na napakagaan na tinangay ng malabag yung aura ng ating bida papalapit sa kanya. Ang isang knight naman sa tabi ay talagang halos lumuwa na ang mata nito at hindi na makagalaw pa. Dahil hindi na niya maintindihan pa ang kakaibang lakas na pinamamalas ngayon ng ating bida. Paano raw nangyari iyon? Ngayon lang siya nakakita ng ganitong lakas, na sa isang iglap ay kaya pang palakasin ang lakas na taglay ng isang mandirigma. Ibaba mo ang iyong espada, sabi ng ating bida, hawak-hawak na niya ngayon ang knight sa pulso nito, na nagbanta sa kanyang buhay na papatayin siya nito, sabay twist ng ating bida sa braso nitong knight gamit ang isa pa niyang kamay. Rinig na rinig ang paglagatak ng buto mula rito, na agad napasigaw sa sakit ang nasabing knight, dahil talagang matinding bangungot ng sakit ang kanyang dinadanas ngayon, dahil doon, binitawan na niya ang espada. Ang mata ng ating bida na halos nag-apoy ngayon sa kulay pula, ay tumitig kay Baron Austin. Sabi nito, nang itaas ng iyong tauhan ang kanyang sandata ay nangangahulugan na gusto ninyo ng labab. Tama ba? Mag-isip ka ng maigi. Hindi ko kayang patawarin ang sinumang sumubok na kalabanan ako. Kayang-kaya ko kayong patayin lahat rito, sabi ng ating bida, na talagang hindi pagbabanta ang sinasabi nito, kundi talagang gigil na itong wasakin ang at itaob ang buong teritoryo nitong si Baron Austin. Kung gugustuhin ng ating bida, gamit ang kanyang mga tauhan na nasa lobby ngayon, kaya nilang wasakin ang lugar na ito sa isang iglap lang, at ubusin ang lahat ng nabubuhay rito na mga kalaban. Ang mukha ng mga knight na naririto ngayon ay nagkulay abo na, sabi ng mga ito, kainis, hindi natin kaya ang isang ito. Wala tayong magagawa laban sa kanya. Pag-aamin ng mga tauhan ni Baron Austin, nagtataka pa ang mga ito kung paano nagagawa na hatakin ng isang knight gamit ang mana lamang, ngayon lang nila nakita ang ganitong uri ng lakas. Alam rin nila na kahit magsama-sama ang lahat ng mga knight sa buong teritoryo na ito, kahit ang mga bantay sa labasan, wala silang magagawa laban sa ating bida. Dahil doon, dito na naunawaan ng hangal na Baron na talagang may mali na nangyayari sa paligid,
iyon ay dahil kitang-kita niya ang mukha ng kanyang mga tauhan na halos nawalan na ng dugo sa sobrang takot sa ating bida. Galit na galit ngayon ang Baron na sakam nang makita niya ang kanyang mga tauhan na walang magawa, at sabay tingin rin kay Ghislaine na galit rin sa mga sandaling ito. Sabi nito sa ating bida, sa tingin mo ba makakatakas ka ng buhay matapos mong insultuhan ako ng ganito? Pananakot nitong si Baron Austin. Patawa ka talaga, anong kaya mon gawin ngayon? Sige lang, subukan mong gawin ang gusto mong gawin, panghawa mo naman ang ating bida. Ang tapang na pinakita ng sakam na Baron ay biglang nang lambot nang makita at marinig nito ang tapang ng ating bida, na hindi niya alam kung bakit ganun ito katapang. Kaya lang ramdam niya na nakatingin siya ngayon sa isang halimaw, ang mga binti nito ngayon ay nanginginig, at isang napakalamig na pakiramdam ang damaloy sa kanyang mga buto na dahilan para umurong ang buntot ng makong na Baron na ito. Dahil doon, isang tawa na maiksi ang binigay ng ating bida, natawa ito dahil naramdaman na rin ng Baron kung sino ang binangga nito. Sabi pa ng ating bida, kung gusto mo pang mabuhay makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko, kaysa alalahanin mo ang dapat mong alalahanin ay ang sarili mo, dahil pag nainip ako baka mawala na yang ulo mo, sabi nito sa Baron na napakatapang noong una. Sabi naman ng Baron, kung pakakawalan mo ang knight ko, at humingi ng tawad sa akin palalampasan ko itong ginawa mo, sabi ng Baron na talagang hindi niya alam na siya ang dahadaw sa sandaling ito. Hindi na kailangan, sabi ni Ghislaine, sa tingin mo ba kakayanin mo lahat pag nagsama-sama na ang mga knight sa buong lugar na ito? Sabi ni Baron Austin na sinusubukan nitong magmatapang. Subukan mo ako kung gusto mong malaman, mas gusto ko nga iyon mas mabilis nating malalaman kung sino mas magaling sa ating dalawa. Seryosong-seryoso ngayon ang ating bida, iyon ay dahil sa oras na magkamali ng galaw itong si Baron Austin, talagang hindi magpipigil itong si Ghislaine at wawasakin niya ang buong gusaling kanilang kinaroroonan ngayon. Sabi naman ni Baron Austin, pag sinaktan mo ako, sa tingin mo ang Siren Kingdom ay tatahimik lang at walang gagawin sa iyo. Sabi nito na talagang sinusubukan nitong takutin ang ating bida. Sa tingin mo ba may pakialam sa isang pinaka-mababang uri ng Baron ang inyong kaharian? Sinong mag-aalala para sa isang Baron na namamahala ng mga pasugalan at inuman na kagaya mo? Sabi ng ating bida na patuloy sa pangmamaliit sa Baron na sakam na ito, na pinaka-mababang uri pala sa lahat. Dahil doon, galit na galit itong Baron na makong na ito, walang hiya ka, kanina ka pa talaga, sabi nito pero wala namang magawa sa ating bida. Ganon na lamang ang pangmamaliit ng ating bida rito, dahil ganon rin ginagawa ng ibang Baron sa Siren Kingdom kay Baron Austin, iyon ay dahil sa mga bahay inuman at pasugalan nito, at hindi talaga nila tinuturing na isang maharlika itong si Baron Austin, kaya kahit mamatay ang isang ito, walang mag-aalala o hindi magtataka ang kaharian sa kanya. Alam ng ating bida na ito ang kahinaan ni Baron Austin kaya panay ang tirode ng ating bida sa kahinaan nito. Sabi pa ni Ghislaine, kung may pakiman sila sa iyo, ano namang magagawa pa nila kung patay na kayong lahat rito? Sabi pa ng ating bida, na mas lalong nanginig itong si Baron Austin sa sinabi ni Ghislaine. Sabi naman ni Baron Austin, ang lugar na ito ay may 500 sundalo. Pag ginawa mo yun tiyak na hindi kanila titigilan hanggat hindi ka patay, sabi nito, na ang ating bida naman ay natawa lang. Sabi naman ni Ghislaine, iba rin. Para sa isang Baron na katulad mo at magkaroon ng 500 tauhan, iba rin talaga nagagawa ng pera, sabi nito na hindi natakot sa bilang ng sundalo na sinabi ni Baron Austin. Sabi pa ng ating bida, kung sa tingin mo may magagawa iyon, sige lang papuntahin mo silang lahat rito mag-aantay ako, walang pipigil sa iyo, para nga hindi ako mahirapang ubusin kayo. Sabi ng ating bida na talagang hindi nagpapakita ng takot ito, kundi nakangiti pa na para bang gigil na itong ubusin ang lahat ng tao rito na kapanalig ni Baron Austin. Ganito na lamang ang tapang ng ating bida, iyon ay dahil kahit gaano karami ang mga kalaban, alam niyang magagawa niyang maiwasan ang mga ito o maubos ang mga ito. Sa palitan ng pag-uusap ng dalawang Baron na ito, Baron Austin laban sa ating bida, dito na naunawaan ni Baron Austin na hindi niya basta-basta matitinag ang ating bida kahit anong pananakot ang gawin niya, kaya sumuko na ito kay Ghislaine. Anong gusto mo? Tanong nito sa ating bida para mapaalis na niya si Ghislaine. Ito ang mga salitang gustong marinig ng ating bida, kaya kakaibang ikilig ang naramdaman nito,
dahil unti-unti nang nagbubukas ang pinto sa kanyang pinakagustong mangyari. Sabi naman ni Ghislaine, ano ba naman iyan, hindi ko akalain na may katulad mo na napakabobo, ang hino mo naman. Teased, tunog mula sa bibig ng ating bida na may pag-iling, ang Baron Austin naman ay nanggatal ang ngipin nito at hindi alam kung anong sasabihin, at hindi rin alam ang gagawin, dahil hindi siya yung tipo ng tao na handang ibuwis ang buhay para sa laban. Isa lang ang gustong mangyari nitong si Baron Austin, iyon ay ang matakot itong ating bida at umalis na, kaya lang kahit anong gawin niya ay talagang hindi tinatablan si Ghislaine sa mga paraan niya ng salita, hindi niya alam na wala pang nakatalo kay Ghislaine kahit sa paraan lang ng pag-uusap. Ayaw na ayaw maglabas ng pera nitong si Baron Austin, kaya lang wala na siyang magagawa pa, ayaw na niyang manatili rito ang ating bida. Sabi nito, sige na, alam ko na, tatanggapin ko na ang 2,000 salaping ginto na kabayaran ng taong iyan, umalis ka na rito, sabi nitong si Baron Austin, na akala niya ito ang nais ng ating bida. Kaya lang napabuntong hininga na lamang itong si Ghislaine, ano ba naman iyan, umaasa pa naman ako na naintindihan mo na, sige sabihin na nating okay na tayo roon, pero paano naman ang isang iyan, sabi nito sabay turo sa knight na tauhan ni Baron Austin. Anong ibig mong sabihin, nakanguso pa ang ating bida sa knight na siyang nagsabing papatayin niya si Ghislaine. Sabi ng ating bida, kung pagbabantaan mo na papatayin ang buhay ng isang tao, handa ka dapat na mawala rin ang sa iyo, sabi nito kay Baron Austin na gusto niyang patayin ang knight na ito. Pagkasabi niya nito, hinigpitan pa ni Ghislaine ang hawak sa tauhan ni Baron Austin, na agad namang namilipit sa sakit, iyon ay dahil sa leeg na ito hawak-hawak ng ating bida, hirap na ito makahinga ngayon, at patuloy ang pagsikal ng ating bida sa taong ito. Normal na lakas lamang ang gamit ng ating bida, iyon ay dahil ayaw niyang mamatay ang knight na ito dahil may gamit pa ito sa kanya. Nang makita naman ng Baron na delikado ang buhay ng kanyang knight, nagpanik na ito. Anong ginagawa mo? Tapos na ang ating usapan diba? Ano pa bang kailangan mo? Tanong nito sa ating bida na nagpapanik na. Tapos na. Sinong nagsabi na tapos na ang usapan natin? Iyong sa inyo ni Claude maaaring tapos na, pero itong sa akin hindi pa. Kung gusto mong pakawalan ko ng buhay ang isang gito, bayaran mo ako ng 3,000 salaping ginto, utos ng ating bida, na talagang mas sakam pa ito sa lahat ng sakam, biruin mo, tumubo pa ang loko. Gulat na gulat ngayon itong si Baron Austin, sigaw nito, 3,000 salaping ginto, 2,000 na nga lang kukunin ko kay Claude, tumubo ka pa, wala namang ganyanan, napakadugas mo naman, sabi nito sa ating bida. Sabi naman ng ating bida, aba, sino sa atin ang naunang naging gaaman, sabi pa ng ating bida. Alam mo ba kung gaano kalaking halaga para magsanay ng isang knight? 3,000 ginto napakamura pa nga ito o walang kwenta ang isang ito, patayin ko na ba? Sabi ni Ghislaine, ikaw, may sasabihin pa sana itong si Baron Austin, kaya lang hindi na niya tinuloy pa dahil alam niya na baka lumaki pa iyong hihingin ng ating bida. Ang 3,000 ginto ay kaya nang mag-recruit ng mas magandang klase ng knight, kaysa sa knight na hawak-hawak ngayon ng ating bida. Kaya gusto nitong hindi pumayag at hayaan lang mamatay ang knight, kaya lang maraming mga mata ang nakatingin sa paligid. Pag ganun ang kanyang ginawa, tiyak na masisira ang kanyang pangalan, at ang mga tauhan niya ngayon na mga knight ay iiwanan siya, at mahihirapan na siyang kumuha pa ng iba. Alam na alam ito ng ating bida, kaya ganun na lamang kataas ang hiniling nito. Talagang basang-basa ni Ghislaine ang sitwasyon, at hawak na rin ito sa leeg itong si Baron Austin. Kaya isang ngiti na napakatuso ngayon ang lumabas sa mukha ng ating bida, na para bang sinasabi nito, huli ka ngayon sa patibong ko. Dahil doon, ayaw man ni Baron Austin, pumayag pa rin ito sa kagustuhan ng ating bida, dahil wala na siyang takas sa trap na nilagay ni Ghislaine. Sabi ni Baron Austin, bayad na ang 2,000 utang ng taong iyan, hintayin mo ako rito at dadalhin ko pa ang 1,000 ginto na kulang ko, sabi nito sa ating bida. Sabi naman ng ating bida, hindi lang iyon, kailangan ko rin ang kapalit ng 2,000 ginto, tama naman diba? Tanong ni Ghislaine, kaya agad nilipatan ni Baron Austin ang kanyang tauhan, at sinigawan, bilasan mo, dalhin mo na siya rito, sabi nito. Ganun nga ang ginawa ng tauhan nito, nagmamadali na umalis para kunin ang mahalagang tao para kay Claude. Agad na lumapit ng husto ang ating bida kay Claude,
ay nilalayan ito at itinayo sa kanyang mga paa, para ipaalam na tapos na ang problema nito, na tumubo pa ang ating bida. Bago tumayo si Claude, agad-agad nitong kinuha ang papel na nagkakahalaga ng 2,000 salaping ginto, ganoon rin ang 500 ginto. Nang ilalagay na ito ni Claude sa kanyang bulsa, isang ngiti ang binigay ng ating bida, na nahinto naman itong si Claude, at bulong-bulo, sabi ng ating bida, akin na yan diba? Sabi nito nang nakangiti pa, naunawaan naman ni Claude ang sabi ni Ghislaine, iyon ay dahil bayad iyon ni Baron Austin sa kanya, kaya wala nang nagawa itong si Claude kundi ang ibigay ito sa ating bida, pero ang 500 ginto itinago na agad niya, at baka makuha pa raw ni Ghislaine. Hindi naman ito pinigilan pa ng ating bida, iyon ay dahil hindi na iyon kasama sa usapan nila ng Baron Austin. Si Baron Austin naman, kitang-kita sa mukha nito ang matinding pagkatalo, hindi moari ang mga nangyari. Pumunta siya na tuwang-tuwa dahil may makukuha na siyang 2,000 ginto, at magagawa pa niya na mapataas ito, pero sa isang iglap, siya pa nakuhanan ng 10,000 ginto ng ating bida, ang bilanggo nito ay mapapakawalan pa niya ng ganun-ganun lang. Ngayong kita ng ating bida ang matinding pagkatalo ni Baron Austin, muli itong nagsalita ng panapos niyang wika. Sabi nito, mag-aantay kami sa labasan, siguraduhin mong ibibigay mo ang mga kailangan ko, ayaw kong mag-antay ng matagal rito sa lugar mo. Pag nainip ako, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko, at patayin ko na lang kayo at kunin ang mga ari-arian ninyo rito, ayaw mo naman siguro iyon diba? Sabi ni Ghislaine pero hindi nananakot, nang nakangiti pa. Oo, ibibigay ko agad, sabi ni Baron Austin, na inis na talaga sa nakakainis na mukha ng ating bida. Hinayla na ni Ghislaine itong si Claude palabas ng nasabing lugar, kaya lang bago ito tuluyang makalabas, lumingon muna ito ng kaysa kay Baron Austin, at nagpakita ng isang malademonyong ngiti, at nagsabi, kung may problema ka sa akin, libre kang pumunta sa Fenris Region, sa Kingdom of Luthania, malugod kitang tatanggapin roon, sabi nito nang may malukong mukha. Tunay na ibang klase ang galing ng ating bida sa pakikipag-usap, at walang makakatalo sa ngayon rito pagdating sa katusuhan, dahil kung gaano kagahaman ang isang tao, mas 5 beses ang kalupitan ng ating bida. Sino kaya ang taong mahalagang gustong makuha ni Claude? Ano kaya ang istorya nito sa buhay ni Claude? Abangan!